Kumusta po kayo mga kaibigan? Ngayon ay February 2, 2026. Unang Lunes o first Monday of the month of February. At dahil February na naman, lahat na naman ng mga tao, mga Pilipino dito at saka sa ibang bansa ay manunood na naman kung ano mangyayari sa atin dahil sa dalawang bagay ang importanteng pwedeng mangyari. Isa sa dalawa o dalawa hindi natin alam. Ito po ay tungkol sa impeachment, pareho na isinalang laban sa ating Pangulong President Marcos. Ang isa naman po ay sa araw na ito yata, isinalang din ang impeachment para sa Vice President ng Pilipinas. Marami talagang Pilipino tanggalin na yata ang gustong tanggalin na ang Pangulo at saka yung Vice President. Kung anong dahilan hindi natin alam. Pero sa ngayon po, sa dami ng sagulot na nangyayari sa buong mundo, nakikisali din siyempre ang Pilipinas. So ang tanongin dito natin ay ano ba talaga ang direksyon ng ating bansa? Makikigulo ba tayo? Makikisali tayo sa gulo na nangyayari sa ibang bansa? Tignan natin. Ngayon, umpisahan natin sa impeachment naman sa ating Pangulo na tinanggap na ng House of Representatives. Ngayon po, sabi sa report, gagawin na raw ang initial study or hearing ng Committee of Justice ng Congress. Ngayon, kung nasa sa discussion nila, na nakakita sila ng talagang mabigat na cause para idalin ang impeachment na ito sa plenary at pagbobotohin kung ito ay didiretso sa Senate o hindi. Yan po ay malalaman pa natin itong sigurong month na ito. Yun naman pong impeachment laban sa Vice President Sara Duterte. Hindi natin alam kung anong mangyayari dahil sa ngayon pa lang yata nila ibibigay yun sa House of Representatives sa Congress. Ang malaki pong problema na biglang sumulpot dito sa ating Congress ay yung sinabi ng President ng Senado, si Senator Vicente Soto, na siguro daw mag-charter change na lang daw tayo para maayos natin ang problema natin pagdating dito sa labanan o pagbanggaan ng Supreme Court at ang Congress na nagsimula ito doon sa decision ng ating Supreme Court na binigyan na ng tuldok o finality na ang desisyon nila noong isang taon na sinasabi na unconstitutional ang pag-file ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kung i-recess nyo at ibabalik ninyo ang panahon, nagbigay ng mga dahilan ang Supreme Court at ngayon dinagdagan pa nila ng kondisyon kung papaano dapat daw gagawin ang impeachment para maging tinatawag nilang due process sa pagpa-file ng o pagpaproseso ng impeachment, na sa isip ng Senate mas mahirap naman daw ngayon mag-impeach na ng mga officials natin na kailangan ma-impeach. Doon sila nagbabanggaan. Hindi pa rin makapayag ang presidente ng Senado, si Senator Soto, na ang desisyon na ginawa ng Supreme Court ay makakagaang o makakabili sa proseso ng pag-impeach ng isang official ng Pilipinas kung talagang kailangan siya ma-impeach dahil sa mga ginagawang abuse of performing the job o kaya hindi karapat-dapat yung tao na yon na magsilbi sa gobyerno. Diyan ngayon nagkakaroon ng tinatawag na palitan. At ngayon lahat ng mga halos estudyante at professor ng abogado ng law
pati na rin ang mga dating lawyers, pati dating mga justices, yan, nagbabanggaan sila tungkol sa opinion na yon. Kung sa akin lang, alam ninyo, ang desisyon ng Supreme Court ay kanilang desisyon yon. Dahil sila lang ang sinasabi sa Constitution na pwede lang mag-interpret, magbigay ng interpretation o kahulugan ng mga batas. Minsan nga may nagtanong sa akin, sino ba mas mataas, ang Supreme Court ba, Kongreso, or ang President ng Pilipinas? Ang sinasabi ko lang sa kanya, dapat nating intindihin na sa pagpapagawa, pagtayo pala ng isang bansa, syempre nauuna muna ang paggawa ng batas. Hindi ko sinasabing mas mataas ang Kongreso kaysa sa Supreme Court. Pero sa Constitution naman, nakalagay doon, ang Kongreso lang ang pwedeng gumawa ng batas. So, nasa kamay yan ng Kongreso. At yung batas na gagawin ng Kongreso ay kailangan i-comply o gawin ng executive branch of government. Yan ay ang opisina ng Pangulo, Presidente. Sa kanya yung power siya ang dapat gumawa base sa batas. Kung sakaling hindi magkaroon ng pagkaintindihan ng batas na ginawa ng Kongreso at sa paggawa o pag-accomplish o pag-interpret ng executive branch o ng Pangulo dun sa batas na yon, doon pupunta ngayon ang Supreme Court at siya ngayon magdi-decide, ganito talaga ang interpretasyon ng batas. At hindi lang yon, ang isa sa pinakamalaking kapangyarihan ng Supreme Court ay nasa Constitution na kapag nakita nila na mayroong tinatawag na abuse of discretion, ibig sabihin sa pagpapasya ay sobra na pareho sa Kongreso o kaya doon sa executive branch, ang pwede lang magbigay ng ibig sabihin niyan o interpretation niyan o pwedeng habulin ang mga opisyal na yan, magagawa yan ng Supreme Court. Yan ang talagang relasyon nilang tatlo. Sino ba mas mataas? Actually, sa Constitution, pare-pareho sila, hiwa-hiwalay sila, may kakanya-kanya silang trabaho. Kaya lang sa ngayon, sinasabi nga ng Senate, tsaka ng Congress, inabuso daw ng Supreme Court nung gumawa sila ng sariling procedure sa pag-impeach ng isang opisyal. Samantalang, sinasabi na ang Congress lang ang pwedeng gumawa ng ruling nila sa pag-impeach ng tao. Kaya doon sila hindi magkasundo. Kasi nakialam nga naman daw, di umano, ang Supreme Court sa paggawa ng procedure. Samantalang ang Congress lang ang pwedeng gumawa ng rules. Ngayon daw, gagawa ngayon ng panibagong rules daw ang Congress tungkol sa impeachment naman dito sa 2026 dahil nga dalawang impeachment ang maaaring tatanggapin nila, yung impeachment ng ating Pangulo at ang impeachment ng ating Vice President. Kaya gagawa pa sila ng rules. Naabangan natin, February 2 na ngayon. February 6, pwede na namang mag-file ng impeachment kay Vice President Sara. Bakit? Sinasabi kasi ng Supreme Court, yung nangyari noong isang taon ay baliwala, unconstitutional. So lahat ng napanood natin, lahat ng nangyari, scratch yun, parang baliwala. Ibig sabihin parang naging palabas lang. Sabi ng iba, hindi ako, sabi nila. Kasi nasayang din, siyempre, yung mga pera na gastos natin, di ba, pati yung pinag-usapan nila. Pero isa ang nangyari, tayong lahat ay natuto ng madami tungkol dyan sa impeachment na yan. So, baka natin kung anong mangyayari itong February na ito. Okay, pagdasal na lang natin na mapayapa ang procedure ng impeachment na ito. Pero napakaganda sigurong panoorin ito at malaman natin, lalo na yung mga nag-aaral ng law. Maraming salamat sa inyo, kababayan. God bless the Philippines. God bless especially our congressmen and senators and also the members of the Supreme Court. God bless them all and God bless everybody, all of us, especially the children. God bless our country and God bless the Filipinos anywhere you are. Thank you.